Patuloy pero ni Greed kinakalaban ang mga warden na halimaw. Lava Prison Warden, Type, Blood Jiangshi, Level, 360. Sa pagkakataong na ito, tinamaan si Greed sa kanyang tiyan. At napatalsik ito sa kalayuan, habang iniinda ni Greed ang kanyang pagkakatama, napapamura at sa isip-isip nito na magiging maayos hanggang maligtas niya si Sua. Nagtataka at napapatanong ito kung bakit ganito kahirap ang dungeon na ito. Nakakabaliw ang depensa at kalusugan ng kalaban, ngunit mayroon din silang resistance laban sa mental at pisikal na abnormal status effects. Bukod pa doon, nakakakuha siya ng debuff sa tuwing papatay siya ng purple. Ang bawat isa sa mga kalaban ay talagang malakas, kahit na isinasaalang-alang ang 30 antas ng pagkakaiba. Mayroon siyang 85,000 na kalusugan dahil sa title ng Savior of the World, na nakuha niya mula sa Belial Raid, ngunit nawala niya na ang halos kalahati nito. Bawat isa sa kanila ay isang halimaw na nananaig sa kanyang mga estatistika ng lakas. Nanginginig ang mga kamay ni Greed at bigla na lang nito nabitawan ang greatsword, at mabilis naman paparating ang mga warden na halimaw sa kanya. Napapasigaw na lang si Sua sa pagkabahala, at sa isip-isip nito na mamamatay na siya sa pagliligtas sa kanya. Sino ba naman siya para dalhin siya sa delikadong lugar na ito? Gusto niya siyang tulungan, pero magiging hadlang lang siya dahil wala siyang dalang armas. Kung may punyal lang siya, tinawag ni Greed ang mga God Hand, at dumaan ito sa harap ni Sua, at nagtaka naman siya dito at napatingin. Inutusan ni Greed ang mga God Hand na snare ang kalaban. At inutusan ni Greed ang mga overgeared skeleton na mag-support sa malapit. At pinalabas nito ang kanyang sword na Black Ghost, sabay na inatake niya na ang mga warden na halimaw. Sa isip-isip ni Greed na kung isa sa alang-alang niya lang ang stat ng pag-atake, tiyak na mas mahina ito kaysa sa pagkabigo, ngunit iyon ay pagdating lamang sa maikling term, ang pinakamalakas na gawa ng Black Ghost ay ang irregularidad at pagpapatuloy nito, at kung ay dadagdag niya ang epekto ng kwintas na natanggap niya kay Lord, Necklace of Agility. 15% casting speed, nakagawa si Greed ng 3-hit combo, 4-hit combo, 5-hit combo, 6-hit combo. Gamit ang +7 Black Ghost, nakapag-stack ka ng 11 na pag-atake sa parehong target. Tumaas ng 20% ang pag-atake, tumaas ng 30% ang pag-atake, tumaas ng 40% ang pag-atake, tumaas ng 50% ang pag-atake. Ang pag-atake ng +7 Black Ghost ay nadagdagan ng 100%. Nakangiti at sa isip-isip ni Greed na gumana ito, ang bakal na kalaban na parang matigas na balat, na nagtiis sa mga strike ng failure, ay nagsisimula ng pumutok. Para maging alikabok ang mga hanayupak na ito, kailangan niya pa itong atakihin. Umatake na si Greed at ginamit nito ang pag-Moss Sword Dance. Kill, sinasabi ng system na tinalo mo ang isang Lava Prison Warden. Nakakuha ka ng 185,104,400 na experience, nakatanggap ka ng 63 gold. Sinasabi ni Greed na halos 200 milyong karanasan, ang benepisyo ng unang nakatuklas ay kamangha-mangha. Tinawag na nito ang susunod na kalaban, sunod-sunod ang pop-up ng system na nagsasabi na tinalo mo ang isang Lava Prison Warden. Sa isip-isip ni Greed na kung mayroon lamang siyang mas maraming oras, mananatili siya sa dungeon na ito ng 1 linggo upang mag-farm ng experience. May warning notification na nagsasabi na may 15 minuto na lang bago si Han Sokbong para mabitay. Tinatanong ni Greed kung magagawa niya ba ito sa oras? Ilang palapag ang mayroon sa kulungang ito, sinasabi ni Sua na may 4 na floors, sa pagkakaalam niya. Sinasabi ni Greed na kailangan niyang lumusot kung may Jiangshi pa sa 3rd floor. Tinatanong ni Sua kung sigurado ba siya na okay yan? Bagamat gusto niya ring iligtas ang kanyang ama, lumagpas na siya sa kanyang limitasyon. Hindi niya kayang labanan ang Blood Jiangshi sa itaas na palapag sa kalagayan niya ngayon. Sinasabi ni Greed na ayos lang siya, magtiwala lang siya sa kanya. Sa isip-isip ni Greed na walang ganap sa lugar na ito. Biglang nagpakita ang mga warden sa Lava Prison sa 3rd floor. Sa isip-isip ni Greed na kahit ang kasanayan na praktikal na isinasaalang-alang ang descendant ng pagma, na may matagal na cooldown, wala siyang dahilan para hindi gamitin dito, seryosong sinasabi nito na ito ang item transformations, ang Spear of Raphael. Pinalabas na ni Greed ang Spear of Raphael. Maaaring i-activate ang item transformation kung pagmamay-ari mo ang Vibranium, binabago ang anyo at pagganap ng Vibranium sa isang partikular na item, maaari lamang i-transform sa mga item na ang mga crafting recipe ay natutunan ng caster, mana cost, none.
Cooldown, 6 hours. Pasugad na ang mga Warden. Ang Wheel of Radiant Light na kasanayan ay na-i-deploy na. Isang malaking bilang ng mga magic missiles enhanced ang ilalabas sa daanan ng Wheel Strike. Naka-deploy ang Shield of Light skill, ilalabas ang magic missiles enhanced patungo sa anumang target na tumama sa shield, na naghahatid ng counter-attack. May malakas na pagsabog, at sunod-sunod ang pop-up ng system na nagsasabi na natalo mo ang Lava Prison Warden. Hindi naman makapaniwala at gulat na gulat dito si Sua, at sa isip-isip nito na ang artifact na yun ay nag-transform. Ano itong napakalakas na kapangyarihan na agad na natalo ang mga Blood Jiangshi. Mabilis naman tumakbo si Sua kay Grid, at sinasabi nito na Lord Grid, hayaan niya siyang tulungan siya. At bigla itong natisod, at tumamba sa lupa, humingi naman ng paumanhin si Grid, at nakangiting sinasabi nito na pagod siya, dahil sa laban. Sinasabi ni Sua na okay lang siya, mayroon siyang magandang instincts. Sa isip-isip ni Grid na malaki ang problema niya kapag hinawakan niya siya. Sinasabi ni Grid na hanggat gusto niyang itong dahan-dahanin, ang item transformation ay tatagal lamang ng 1 minuto. Marami pa namang Warden ang natitira, kaya kailangan niya ng tulong niya. Pwede siyang humawak ng espada, di ba? Ang isang ito ay hindi masyadong mahirap gamitin. Binigay ni Grid ang +8 Ideal Dagger kay Sua. At sinasabi ni Sua na oo naman, sa isip-isip ni Sua na isang mandirigma na nag-aabot ng sandata na mas pinahahalagahan niya kaysa sa sarili niyang buhay. Gaano niya siya kaseryoso, sa isip-isip ni Grid na bakit pakiramdam niya nakatingin siya sa kanya mula sa likod. Pasugad na ang mga Warden kila Grid, pero agad naman ito nakita ni Sua, at mabilis itong sumugod, at sa isip-isip nito na hindi niya kayang hayaan lang siyang buhatin niya. At ginamit nito ang Sword Wind, at sa isip nito na kailangan niya man lang tumulong na buksan ang landas para iligtas ang kanyang ama. Nakangiti at sa isip-isip ni Grid na hindi lang siya magaling sa punyal niya. Gaya ng inaasahan mula sa pinakamalakas na babaeng mandirigma ng Cho. Sinasabi ni Grid na basagin nila ito habang hinahanap ang kanyang ama. Sumang-ayon naman dito si Sua, sinasabi ni Grid na wala siya sa 3rd floor. Punta na sila sa final 4th floor. Sa Lava Prison 4th floor. Sinasabi ni Grid na siya ito, sumisigaw naman si Sua at tinatawag nito ang kanyang ama. Napalingon naman dito si Han Sokbong at sinasabi nito na Sua. At siya ba yan, Lord Grid? Sinasabi ni Sua na nandito siya para iligtas siya. Sinasabi ni Grid na dumating sila sa oras, isang Jiangshi na lang ba ang natitira? Ang quest ay kasing ganda, at tapos na, sa isip-isip ni Sam Daso na ano. Ang lalaking yun ay bumaba dito sa pamamagitan ng mga Jiangshi na yun. Nakipagrelasyon si Han Sokbong sa isang medyo mapanganib na individual. Dapat niyang alisin lahat ng possibilities na maaring magdulot ng galit ng Juan. Sumisigaw at sinasabi ni Sua na ama, ang lalaking yan si Sam Daso. Tinawag ni Sam Daso ang kanyang chef warden, at sinasabi nito na puksain ang dayuhang yun at hulihin ang babae na buhay. Ang Chief Warden of the Lava Prison ay nagsimula ng gumana sa pagtanggap ng utos. Nakaramdam naman ng takot si Sua at sinasabi nito na isang Black Demon Jiangshi. Sinasabi ni Grid kay Sua na manatili siya sa likod. Sinasabi ng system na 4 na minuto na lang bago mabitay si Han Sokbong. Sinasabi ni Sam Daso na kung gusto niyang maligtas, hindi maiiwasan Sua ang pagbitay sa kanya. Umalis na sila Han Sokbong. Sumisigaw at sinasabi ni Han Sokbong na Sua, hayaan niya na siya. Kailangan niyang mamuhay ng may kalayaan, sa isip-isip ni Grid na hindi tulad ng ibang boss monsters na nagdudulot ng status ailments, kapag nakikita ang kanilang hitsura, ang isang ito ay tahimik na parang normal na halimaw. Malamang na nangangahulugan nito na mayroon itong napakaraming pangunahing istatistika na hindi nito kailangan ng mga status ailment. Dapat may dahilan kung bakit nila iniwan ang isang halimaw. Kailangan niyang malaman ang mga patterns nito. Tumakbo si Sua sa kinaroroonan ng kanyang ama, at binabanggit niya ito. Pinipigilan naman ito ni Grid at sinasabi nito na teka lang. Hindi naman niya namamalaya na pasugad na pala itong warden, at buti na lang mabilis ito nakaiwas. At sa isip nito na hindi ka panipani walang kapangyarihan. Ito ay mas mabilis at mas matalas kaysa sa sipa ni Riguez. Napaatras din si Sua at ginamit nito ang quick movement. Sa isip-isip ni Grid na matagumpay din itong naiwasan ni Sua. At napapatanong ito kung pareho ba silang inatake ng halimaw? Tinatanong ni Grid na mukhang may alam siya tungkol sa Jiangshi na yan.
Paki-explain, sinasabi ni Sua na may 5 uri ng Jiangshi. Ang mapurol ngunit matibay na bakal na Jiangshi, ang poison Jiangshi, na naglalabas ng lason mula sa kanilang mga sugat, at ang blood Jiangshi, na ginawa sa pamamagitan ng paghahalo ng dugo ng dalaga at mga makamandag na halamang gamot, gamit ang mga buhay na tao bilang mga materyales, na ginagawa silang 3 beses na mas malakas kaysa sa iron Jiangshi, ang pinakamalakas na variant, ang heavenly demon Jiangshi, na nilikha sa pamamagitan ng pag-aatsara ng isang buhay na master sa panggamot na alak, at dugo ng dalaga. At ang Jiangshi sa harap nila, ang black demon Jiangshi, na isang hakbang sa ibaba ng heavenly demon Jiangshi. Gawa ito sa bangkay ng isang namatay na master-level martial artist. Ito ay 10 beses na mas malakas kaysa sa isang blood Jiangshi. Sinasabi ni Grid na 2nd grade pa lang pala ito, at tinatanong nito kung bakit siya kinakabahan. Sumisigaw at naiinis na sumagot si Sua, at sinasabi nito na dahil kulang na sila sa oras. Sinasabi ni Han Sokbong na wag niya silang alalahanin Lord Grid. Nagmamakaawa siya na kunin niya ang kanyang anak at tumakas na dito. Sinasabi ni Sua na kukunin niya ang Black Demon Jiangshi. Mangyaring tumakas muna siya pansamantala, nagtataka naman dito si Grid at sinasabi nito na ano. Sinasabi ni Sua na kung hindi niya mailigtas ang kanyang ama sa oras, kung gayon, kailangan niya man lang iligtas ang kanyang benefactor. Sinimulan na ni Sua ang pag-atake, at nakangiting sinasabi ni Grid na sinasabi niyang ayos lang sa'yo ang mamatay at sabihan siyang tumakas. I guess, alam niya na siguro kung paano siya ipaglalaban. Inutusan nito ang mga God Hand at sinasabi nito na mag-defense at mag-aggro mode. Inatake ng mga God Hand ang Jiangshi, at hinawakan ng God Hand si Sua papalayo, at sumisigaw ito at tinatawag nito si Grid. Sa isip-isip ni Grid na ito ang eksaktong dahilan, kung bakit niya hindi pinapabayan maubos ang kanyang HP sa speedrun na ito, para sa isang malakas na kalaban na tulad nito. Pinatawag ni Grid si Noe, umatake na si Noe at sinasabi nito na siya na ang bahala sa isang ito, meow. Kinain nito ang ulo nito, at biglang nitong niluwa, at galit na sinasabi nito na grabe ang lasa at walang moisture. Hindi siya kumakain yan, bigyan niya siya ng totoong pagkain. Nagtataka naman dito si Grid at sa isip-isip nito na hindi gumagana ang skill ni Noe. Napakuyong ng kamao si Sua at sinasabi nito na Lord Grid. Sinabi niya na sa kanya na hindi niya na kailangan ng tulong niya. Sasayangin niya ba talaga ang precious life niya dito? Sinasabi ni Grid na sa tingin niya nagkakamali siya ng ideya. Hindi siya nandito para maglaro, nandito siya para iligtas silang dalawa bilang hari. Nakangiting sinasabi ni Grid na hindi siya susuko sa kanya hanggat hindi siya namamatay. Napapatanong at sa isip-isip ni Sua kung bakit pa siya magsasakripisyo para iligtas sila. Sa isip-isip ni Grid na sa orihinal, ay binalak niya silang maging kakampi. Ngunit kung pinipilit nila siyang gawin ang lahat, kailangan niyang mag-isip muli. Nilabas na ni Grid si Ierot, at sa isip pa nito na ililigtas niya sila, at ang Pangaea ay nasa ilalim ng kontrol ng kaharian ng Overgeared.